Pinanawa mo na ang pag-asa sa buhay. Katulad ng mga lagat, magtungo tayo sa Panginoon ang tawagin siya. Panginoon, manatili ka sa aming piling. Mga kapatid, kami natin ang nakasobrang tayo maging mapapagpalang sa banal na Panginoon. Panginoon Jesus, kaloob mo sa aming ipapagbuhay. Panginoon, kaawaan mo. Panginoon, kaawaan kami. Kristo Jesus, pinatawag ka namin mga pagkakasala. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan kami. Panginoon Jesus, ilusot mo kami sa pagkakahuli ng iyong katawan ng dugo
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, tumayo si Pedro at ang 11 apostol at nagsalita siya ng malakas. Mga kababayan at mga kailangan sa Jerusalem, pakinggan ninyo mabuti ang aking sasabihin. Mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus na taga-Nazaret ay sinugo ng Diyos. Pinatutunay nito ang mga himala, mga kababalaghan, at mga damdaming ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam niyo ito sapagkat lahat ay naganap sa gitna ninyo. Ngunit ang taong ito na ibinigay sa inyo ayon sa pasiya at pagkaalam ng Diyos sa mula-mula ay pinatapon ninyo at ipinapatay sa mga makasalanan. Subalit, siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya sa kapangyarihan ng kamatayan. Hindi ito maaaring mamayan sa Kanya gaya ng sinabi ng David. Nakita ko na lagi sa nasa tabi ko ang Panginoon. Siya'y kasama ko, kaya hindi ako matitigari. Dahil dito, nagalaw ang puso ko at bawit sa buwa ang aking hila at ang katawan ko'y naghihintay na may pag-asa. Sapagkat ang kaluluwa ko'y di mo pababayaan sa daigdig ng mga patay at hindi mo itutuloy na mabulok ang iyong banal. Tinuro mo sa akin ang mga landasan ng patungo sa buhay. Dahil sa ikaw ang kasama ko, ako'y magpuspos ng kagalakan. Mga kapatid, masasabi ko sa inyo ng tiyakan na ang katiyakan sila ay namatay at pinili. Dahil ito ang nanilihingan hanggang ngayon. Siya'y propeta at nalalaman niya ang pangako sa kanyang Diyos na magiging haring tulad niya ang isa sa kanyang mga halo. Ang muling pagpapabuhay ng Mesiyas ang nakita mula ng David ng kanyang sarili. Hindi siya pinabayaan sa daigdig ng mga patay at hindi itulog na mabulok ang kanyang katawan. Ito si Jesus ay muling buhay ng Diyos at saksi kami lahat sa bagay na ito. Nanitaas siya sa kanyang Diyos, tinanggap niya ang kanyang Ama, ang kanyang Espiritu Santo, at ito'y kanyang pinagkaloob sa amin, tulad ng kanyang nakikita at naririnig ngayon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Oh Lord,
Siya ang kordero, walang bago at kapintasan. Itinalaga na siya ang Diyos sa gawain ako bago manlikha ang kaibig. At alang-alang sa inyo, ipinahayag siya bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Dahil sa Kanya, nanalig kayo sa Diyos, na sa Kanya'y muling bumuhay ang kalakaran. Ano pa ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kaya tumayo po ang lahat. Purong Jesus, aming piling, masalagay ay iwanagin, kami ngayon pagkalangin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin rin, Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. papuri sa iyo, Panginoon. Nang lingkod niyo, ang dalawa sa mga lalaki ay patungo sa isang mayong tinatawag na Emmaus, may labing isang kilometro malayo sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari sa mga nag-uusap siya at kapanahungan. Lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Sinabihan nila na may hindi nakilala. Tinanong sila ni Jesus, ano ba ang pinag-uusapan niyo? At umigil silang naglumpay. Sinabi ng isa na nanay na Tomas, kailangan bigyan na ang daliwan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga bagay na matatapos pa lamang nangyari mo. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumunod siya, tungkol kay Jesus na Nazaret, isang tulad ng mga pamilya sa bawat salita, pag-iisalapan ng Diyos sa mga tao. Isinakdal siya namin ang mga puro sa sasadote ng puro upang mahagulang ang tayo, at siya ay ibinago sa Diyos. Siya pa naman ang inaasahan ng pagpapalayo sa Israel. Hindi lamang yan, ikatumara na ngayon na nangyari ito, nagdala kami si Pinalita na yan sa kawain. Kasamahan namin, maagang-araw siya nagpunta sa ilingan, at hindi na nagkuhan ng kanyang pagkain. Nagbalik sila ng sabi, nakakita ko sila ng isang panginahin, mga hangin na nagsasabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa ilingan hanggang sa mga kasama namin at kailangan ng pagpapala. Ngunit hindi na nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, kailangan mo, anong hindi mo na mapapaliwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba nag-isipay si kailangan magpatalagaan ng ito bago nakamtan ang kanyang marunang at kaliwan? At pinaliwanag sa kanila ni Jesus sa lahat ng nasasabi sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili simula sa mga akal ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Malapit
Ebanghelyo tungkol sa libingang wala sa Jesus. Binahagi ko si Ebanghelyo ngayon. Muling hindi na nakita sa Jesus. The empty tomb. Last Sunday is also the Divine Mercy Sunday. Nag-Ebanghelyo namin last Sunday. Ano Ebanghelyo namin ngayon? Tumaas ang nagulugan si Tomas. Dadapin Tomas. Ngayon po naman ay tungkol sa daan patungkol Emmaus. The road leading to Emmaus. At bakit yung mga pinagalan niya ng pagkain, nakapagpapulusin na magandang pagkainlala natin na upang makatagpo natin ang Kristo muli na buhay, ay ito yung apat na habili na pinakailangan natin bigyan ng pansin. Bagamat po ito ay apat o isa lang nais bigyan ng liw para sa apat na ito. Ano po yung apat na ito? Una, na makita po natin ang pagtagpo kay Kristo ay isang po yung pagtagpo na matutunan po natin ay mayroon tulad natin sa isang paglalakbay. Tayo po ay isang pagtagpo sa Kristo muli na buhay at ito ay maaaring tulad natin sa isang paglalakbay. Kaya po maaari yung isa sa section ng chapter na ginagawa ko namin tungkol ng simbahan tungkol sa simbahan mismo ay the Pilgrim Church, ang simbahan na naglalakbay. At makita ko natin, matulad ko na dalawang disipolo, si Caiaphas, hindi mo pinangalanan ng isa, ay naglalakbay patungkol Emmaus. At ang paglalakbo na kay Jesus ay isang paglalakbo na kulay na sa paglalakbay. May ginawa ko namin may pagpapapap dumarami. Pero pinakailangan namin na umakbang. Ang sabi, the journey towards 1,000 miles begin with a single step. Kaya pinakailangan namin yung makikita namin na pinakailangan namin yung ating mga upang tumawin tayo sa ating pagpapalagay. At samahan natin yung dalawang siguro nito sa patuloy natin pagpapalagay. Maraming tinuturo sa atin. Napakalaga sa atin yung pagpapalagay ng isang pagpapalagay sa kailangan ng Diyos ay manatapos yung invitation. This is not our destination of the present life. We are only travelers in this world. We are walking towards heaven. This is not the place for us. We are passing through. Pangalawa, na sa ating paglalakbay kung lalo dumami ang ating kalakasan sa Kristo muli na buhay, kinakailangan natin ang salita ng Diyos. Katulad kay Jesus ay pinaliwanag sa mga tagal na kinakailangan magpapala siya. Kinakailangan